Hindi nila malaman kung paano nila resolvehin ang problema nila. Noong isang araw, tinanong ko, bakit po tayo nagbenta ng halos 30 tonelada ng ginto? Ay, isa pa nga Hindi nila masagot-sagot yun eh. Sinatanong ko lamang po, ano pong patakaran natin sa pagbebenta ng ginto? Ang ibang bansa po, sila po nagsisibili. Nagre-reserve. Tama. Alam po niyo kung magkano ang ibinentang ginto ng Singapore? 1.8 tons. Yan. Okay. Uzbekistan siguro 2. Mababa lang. Siguro talaga meron lang silang gustong i-adjust sa kanilang financial system. Tayo 30 tonelada. Grabe, no? 2024. Opo. Nang kung ngayon mo sana ibinenta. Ay, laki mo yan. Tumaas nga. Ang laki ngayon. Alam mo kung magkano ang nawala sa atin? Magkano po? Hindi mo alam. Hindi po namin alam eh. 100 billion lang naman ang nalugi sa atin. Wow. So tinatanong ko, teka muna, Mr. Central Bank, paano niyo ba ako pinag-isipan to? Hindi ba niyo na... Hindi daw nila na projection eh. Hindi daw nila na forecast na tataas pa lang ginto eh. Ang hihina naman eh. Bakit hindi na si Saito? Si Saito ang pinakamarunong sa ganyan eh. Nandito eh. 100 billion ang nawala sa atin. Grabe, no? Hindi tayo pinagtatawanan niya. Alam mo yung ginto, Jen, Nelson? Miski huwag na natin pag-usapan ang ating bansa bilang isang bansa. Sa pamilya na lang natin. Opo. Ayan, yung ating, ano ba tawag dyan sa nakatayong... Floor director po, floor director. Floor director na. Opo, si Irma, ano po yan? May mga ginto-ginto yan eh. Yung ngipin niya, nakikita ko may ginto. Yung kanyang ganit. Mahalaga yung ginto. Alam mo, seguridad yan. Yes po. Ang ginto kasi, hindi basta-basta bumababa ang value niya. Hindi kagaya ng pera mo ngayon. Sus Mariosep na pera ng Pilipino. Devaluation lagi. Yes. Malapit ang... Nung isang araw, umabot sa 60. Kumpara mo sa $1 ng Amerikano. Isip-isipin. Mangangailangan ka ng 60 pesos para magkaroon ka ng $1 na Amerikano. Tama po. Anong ibig sabihin niyan? Kapag ka po yung ating currency ay gano'n na po ang kalagayan. Lalo, tumataas po yung bilihin. Kasi po, kahit na po yung ating mga nag-i-import, nag-i-import, kawawa po. Bakit? Para sa mga pag-import na pangangailangan natin, mga raw materials, mga pagkain natin, mangangailangan siya ng maraming piso para bumili ng $1 na ibayad niya doon sa kanyang i-importahin. Puro pahirap ito eh. Ngayon, kung po, Ma'am Cora. Actually, malaki na yung binagsak ng market eh. Titignan ko ngayon. For 1 year, in 1 year, bumagsak na siya ng 13%, no, yung stock market natin. Over the last 5 years, over 16% na yung binagsak. So, ang problema dito is, kung halimbawa ako company, no, listed yung shares ko sa market, at gusto kong kumuha ng pondo sa market, mag-raise ng money, mababa na yung presyo. Ang laki na ng binaba ng presyo ng mga companies na pwedeng mag-list ng primary share sa market. Ibig sabihin ng primary, pwede nilang kunin yung pera para sa expansion ng kumpanya. Pero kung ganito yung mga presyo, parang walang gana yung mga companies mag-list ng shares sa stock market kasi mas konting pera ang makukuha nila. Opo. So, more than 50% na yung binagsak ng shares nila, ng share price nila. So, nakakalungkot kasi alam mo, I worked as an investor relations officer for over 15 years, tsaka stockbroker also for over 15 years. So, put together, more than 30 years. Trinabaho ko talaga na mapabuti ang imahe ng Pilipinas. Pero in like 3 years, nasira lahat yan, no? Kasi ang laki na ng binagsak ng market, tapos wala ng investor confidence. Opo, ma'am. Nakakalungkot talaga. Sa trend po ba ngayon, ma'am? Pataas na po ba ang like sa mga kapitbahay na lang, wag na tayong lumayo, kapitbahay natin ng mga bansa. Yung trend po ba ngayon, lalo na after ng pandemic, ay dapat paganda na yung takbo ng ekonomiya? Or baka magiging rason na naman ito na kaya mababa ang ekonomiya ng bansa kasi malakas lang yung ibang bansa, Ma'am Cora? Hindi mo pwedeng sabihin yun kasi napaka-promising ng Philippines kasi mabata ang ating population. So in terms of demographics, we have a distinct advantage because the average age of the Philippines is only about 26 to 27 years old. Therefore, yung opportunities for finding jobs, ganyan, yung productivity, dapat tumataas yan, di ba? Kaya lang, kung walang investments naman, paano maghahanap ng trabaho yung kabataan natin? Compare that with other countries. Actually, di ba, sa stock market na nga lang, ours is the worst performing stock market in Southeast Asia. Actually, even the whole of Asia, we are the worst performing. So that means progressive yung ibang countries, tayo hindi because of the lack of confidence. Now, if you also include other things that were done by this administration, kunwari yung tariff nga, no, tinanggihan daw natin yung zero tariff na ino-offer ng US, bakit mo naman tatanggihan yon? So that's a disincentive for our exporters.
Opo. Ma'am, primarily po, ano po yung dahilan nitong pagbagsak? Nabanggit nyo nga po, sa loob lamang ng nakalipas na more or less, sa 3 taon ay bumagsak po yung atin pong stock market po, Ma'am Cora. Is it dahil lang dito sa usapin ng korupsyon? Pero andyan na yung korupsyon eh. Meron po bang mismanagement, maling pulisiya na naipatupad, Ma'am Cora? No, kasi pag titignan mo yung fundamentals ng mga companies naman na nakalist sa stock market, magaganda ang fundamentals nila. Ang talagang wala is confidence, kumpiyansa. So, if I'm a foreign investor, kasi capital flight ang nagpabagsak sa market eh. Ano ibig sabihin ng capital flight? Umalis yung mga investors and most of the investors na malalaki are foreign-based. Sila yung nagsusupport sa presyo ng mga stocks natin eh, dati. So, ang lalaki niyan, they're based in New York, in Hong Kong, in London, yung mga gano'n, malalaking pondo yan. So, maaaring nagbawas na sila dito sa Pilipinas because they don't see any growth or any income that they will earn from investing in the Philippines. Ganun yun eh, they don't invest in the present, they invest in the future. If they don't see anything na makakapagpabuti sa future ng Philippines, aalis sila, pupunta sila sa ibang bansa where they can earn better, no? Ngayon, nakita mo naman sa GDP growth natin, ang laki na nag-slow down na siya. Ang projection was 5.5. In the third quarter, it only grew by 4%. So malaking binagal ang ekonomiya natin. Ang tingin ko for next year, babagal pa yan kasi nga konting investments. There are only two major stimulants in the economy. One is government spending, the other is investments. Okay? So government spending, paano tataas yan kung kino-correct down nila yung corruption, no? So kung sobrang laki ng corruption, then they have to they have to reduce the government spending. So bababa yun. Yung isa naman, yung investments, wala kang may offer sa investors ngayon in terms of confidence kasi hanggang ngayon walang nakukulong eh. Ilang taon na sila ang tinitingnan ng maraming investors ngayon is governance, good governance. If you don't have good governance, what's there to offer? Even if your companies that are listed in the stock market are among themselves very well governed eh. You know, maayos yung mga kumpanya natin, yung mga fundamentals nila. Pero kung yung macro, yung ekonomiya ay nanghihina, eventually manghihina rin itong mga kumpanyang to kasi yung sales nila babagsak at saka walang impetus for growth. Opo, maliban sa korupsyon, nabanggit nyo nga po yung mga iba pang mga factors nga po, bakit po mapangit yung ating ekonomiya. Kumbaga, nagkahalo-halo na po, Ma'am Cora, ang lahat, kahit na masolve siguro yung korupsyon, kung mali naman yung iba pang mga polisiya, kawawa po yung magmamana ng Pilipinas sa mga susunod na panahon po, Ma'am Cora, after nitong administrasyon. Alam mo, kaya ako nagsasalita na ngayon sa media kasi ayokong bumalik tayo dun sa we will be under the IMF program again or we will have this debt that we will not be able to pay kasi naranasan ko yung debt moratorium na hirap talaga mga Pilipino, hindi tayo makapag-import, zero yung reserves. Although ngayon, thankfully, andyan yung remittances ng OFWs, pero hindi naman tayo pwedeng umasa sa OFWs forever, di ba, para saluhin ang ekonomiya. Kailangan talaga, gobyerno, mga investors, lahat, buong Pilipinas, kailangan we all work together to make this country progressive. Pero kung aasa lang tayo sa OFWs, kawawa naman sila. Tapos yung mga savings pa nila, hindi mapoproteksyon na ng PDIC. Kabit-kabit yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin, okay na tayo kasi sinabi ni Presidente na balik ng confidence. Hindi ganun kadali yun eh. You have to earn it, di ba? Kailangan may track record ka. So, kung yung economy mo nag-slow down, anong track record ang pinapakita mo ngayon sa buong mundo? Di ba? Opo. Ma'am Cora, siguro huli na lang, linawin ko lang po yung nabanggit po ninyo kanina na yung 1 million piso na dapat sana na deposit insurance sa kada depositor sa bawat bangko ay nagiging nagkakaroon na lang ng 200,000 na mahigit o almost 300,000 na lang or 30%. Hindi. Ang ibig sabihin, kasi yung PDIC, ang total assets niya ngayon, 278 billion na lang from 339. So kung halimbawa, gamitin mo lahat yan, assets na yan, para halimbawa may mag-fail na bank. Okay, let's just say Bank ABC. Ayoko magbigay ng name, baka sabihin ng ibang bangko no? Sabihin na lang Bank ABC, meron siya mga, sabihin mo ng 500 or sabihin mo ng 10,000 depositors. Kaya pang takpan ng PDIC yung savings nila. Kasi limbawa ako, meron akong savings dun sa Bank ABC na sabihin mo ng 2 million. Okay?
malaki na yon, di ba? Mm. Yung 1 million, dun sa 2 million, mapupunaan ng PDIC. Yung natirang 1 million, goodbye na yon. Yun din na. Okay. Halimbawa, ang savings ko ay 500,000. Yung 500,000, may babalik pa yun ng PDIC. Walang nawala sa akin. Pero yun nga, ang sinasabi ko, yung masa, di ba? Maliliit lang ang savings niyan eh. Yes. So sila ang tatamaan just in case, yung those beyond 1 million na savings, sila yung tatamaan kasi yung beyond 1 million, hindi na mako-cover ng PDIC yun. Now, let's just say, nagkaroon ng widespread bankruptcy ng mga banks. Okay? Ilan ba ang total depositors ng Pilipinas? Siguro milyon-milyon. Pero kung titingnan mo to, 278 billion divided by 1 million. Ang mabibigyan lang ng PDIC ng coverage of 1 million is just 278,000 people or individuals. Yun. Ang pwede lang matulungan ng PDIC. Yun yung sinasabi ko na, well, of course, that's looking at it at an average of 1 million coverage. Yung mga maliliit na depositors naman, yung iba, hindi naman naabot ng 1 million. O sabihin na natin, doblehan natin, sabihin mo ng 500,000 persons ang pwede i-cover ng PDIC, maliit pa rin yun, di ba? So, kung halimbawa, ginawa yan ng gobyerno ngayon, pwede nila ulit-litan tong 207, pwede ulit silang kumubra more than the dividend amount. So, pwedeng mag-withdraw ulit sila sa PDIC pag pinabayaan to. Well, anyways, Kasi nag-set na sila ng president eh, di ba? Opo. Ayan. So, that's a dangerous precedent that they've set. Opo. Ma'am Cora, siguro paalala po ninyo, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Kailangan talaga magsalita na tayo. At saka ito, talagang i-demand natin sa government, isoli niya yung 107 billion na yan kasi kailangan niya ng PDIC para sa mga depositors natin. Hindi na tayo pwedeng manahimik kasi sobra na, maabuso na talaga eh. Pati sa PhilHealth, kailangan actually, yung Supreme Court nag-rule na sa PhilHealth kailangan talaga isoli na yung kinuha nila dyan. Alright. Ma'am Cora, maraming salamat.